Gusto nyo mo matutunan kung paano gumamit ng DaVinci Resolve sa loob ng 5 minutes? Hindi ko sure kung 5 minutes talaga. Ako nga pala si Ken at welcome to my channel. Itong channel para sa mga mahilig sa business ideas, budget tips at kung ano-ano pa. So kung isa ka doon, mag-subscribe ka na dito sa aking channel. Simulan na natin! So first step na kailangan nyo gawin is i-download nyo yung DaVinci Resolve. Free lang siya. Kapag nasa website na kayo ni DaVinci Resolve, i-click nyo lang tong free download now and piliin nyo lang kung ano yung OS nyo. I-download nyo yun sa kaliwa para libre. And i-input nyo lang yung details nyo. Huwag kayong mag-alala dahil hindi sila nang sa spam. Once na download nyo na, install nyo lang siya and buksan na natin si DaVinci Resolve. Kapag bagong download nyo si DaVinci Resolve, ang makikita nyo is Untitled Project. So, gawa lang tayo ng bagong project. So, pangalan nating Project 1. Ngayon, huwag kayong ma-overwhelm dahil ang daming nangyayari dito sa screen. Ganyan din ako nung una. So, ang importante lang naman dito is yung ilalim. So, una nyong titignan yung ilalim. Huwag na natin tignan yung cut na option. Punta na tayo dito sa tab ng Edit. Tapos magbukas tayo ng bagong folder. And gagawin ko is magdadrag lang files papunta dito sa Media Pool. So kung tinanong kayo kung gusto niyo i-change yung frame rate, wag niyo muna i-change dahil hindi niya alam kung ano yung size na gusto niyo gawin. So halimbawa dito sa aking sample video, vertical video siya. So kapag vertical video ang gusto niyo gawin, pumunta lang kayo sa lower right dito sa gear icon and i-click yung vertical resolution. So makikita niyo ayan, naka-vertical na yung resolution. Kung hindi nyo kasi pinalitan yan, magiging square yung video na may vertical video sa gitna. Drag lang kayo ng clips papunta sa timeline and may kailangan lang kayong shortcuts na matutunan. So, ang shortcuts na kailangan nyo matutunan is number 1, Control B. Para mag-split yung video. Ganito mangyari dyan. Control B, nag-split yung video. Nagiging dalawa. Kapag gusto nyong i-cancel yung ginawa nyo, pindutin nyo Control Z. Kung gusto nyong i-delete, ang gagawin nyo is pipindutin nyo yung backspace. Backspace, hindi delete. Kasi iba yung nangyayari kapag delete. Kapag delete, ganito yung nangyayari sa kanya. Halimbawa, gusto kong i-delete itong part na to, pinindot ko yung delete, nabubura lahat pati yun nasa baba. Aside doon, yung mga basic, Control C to copy, Control X to cut, Control V to paste, spacebar to play and to pause. Yun lang. Isa pang kailangan nyo gawin is i-open nyo agad itong inspector dito sa taas, sa upper right. Dito sa inspector, ang nangyayari dyan, pwede kayong mag-zoom ng video. Dinadrag ko lang to. Pwede nyo palitan yung position. So, yung x-axis is yung left and right, yung y is yung up and down. So, since basic lang naman to, yan lang naman kailangan. Next, kung yung timeline mismo gusto nyong i-adjust, dito yan, sa plus and minus. Kasi minsan mahirap makita sa timeline kapag masyadong naka-zoom in. So, next na kailangan nyo makita is dito sa toolbox. Para ma-access tong tools, i-click nyo lang tong effects. Dito sa titles, kung gusto nyo lagyan ng text, drag nyo lang yan. And i-click nyo lang to, and palitan natin yung title. Sabihin natin hello. Kunyari hello. Yan. Gusto nyo palitan ng font? Ayan. Gusto nyo palitan ng kulay? Ayan, magiging black yan. Ayan, so, ko lang ba, yan yung napili kong font. Ayan. Ngayon, kung gusto nyong tignan yung effects, ilipat nyo lang dito sa effects. Tapos, i-drag nyo papunta rin sa clip. Ayan, nakita nyo yung nangyari. Doon sa effects, ayan. Kapag gusto nyo yung video transitions naman, itadrag nyo lang papunta dito sa gitna ng dalawang video. Ayan. Ayan. So, nag-dissolve. So, marami dyan. Paglaruan nyo na lang kung anong transition yung gusto nyo gamitin. So, kunyari, okay na tong video na to sa atin. Gusto natin lagyan ng konting color grading. Puntahan nyo lang tong color na tab dito sa ilalim and puntahan nyo yung clip dito sa taas. I-right click nyo lang and puntahan nyo tong LUT. L-U-T. Tapos, film looks. Ang favorite ko kasing ginagamit dito is yung Kodak na D55. Nag-iiba yung itsura niya and pinapalitan ko to ng 0.2. Minsan pinaglalaroan ko lang yan. Tapos balikan nyo lang dyan sa edit, tignan nyo kung ano yung itsura, kung okay sa inyo yan, kung mas nag-brighten ba or ano. Depende kasi kung ano yung style nyo. Dadagdag lang natin itong lock option. Kung okay na kayo dito sa layer na to, pwede nyo nang i-click yung lock and hindi na siya magagalaw, hindi na siya makakapag-cut. Kapag sa audio, gusto nyo i-mute yung track, i-click nyo lang yung M. Dito sa next, halimbawa gusto nyong i-lower yung audio, dito nyo siya gagawin, dito sa gilid. So check nyo lang anong track name, audio 1. Make sure tama dito, audio 1 din. Ang ginagawa ko dito is hindi ko pinapaabot dito dapat sa red. Kapag umabot dun yon, pwedeng sabog yung, ayan, pag umaabot dito sa taas, pwedeng sabog yung audio niyan sa magiging output niya pag ni-render nyo. Kung gusto nyong gawin yung fade in tsaka fade out, pindutin nyo lang to dito sa white side, sa dulo ng audio track, and mag-fade in and mag-fade out na yan. Ang isa pang kailangan nyo malaman is parang may dalawang layer to eh. May video track sa taas and may audio track sa baba. Huwag kayong matatakot dahil hindi siya nabubura. Minsan kasi pag-drag ko, akala ko nawala yung yung audio layer na ginawa ko. So parang sabi ko, ba't ganun? Pero ang in reality, ang nangyari sa kanya, ini-split lang niya yung lahat ng video na sa taas, lahat ng audio na sa baba. Ngayon, kung gusto nyo nang i-render yung file, ganito lang gagawin nyo, click nyo yung deliver, tapos
Ang ginagawa ko kasi kiniklik ko kagad tong YouTube para mas mabilis. Tapos pangalanan nyo lang. So, kunyari, ito yung Project 1 kanina. And vertical yung resolution ng video kanina. Huwag nyong kakalimutang i-check itong nandito sa resolution. Click nyo lang dito sa right side yung render all. Ayan. So, pag-click nyo ng render all, mag-isa na siya magre-render. Kung magre-render kayo ng vertical video, huwag nyo kakalimutan i-check itong use vertical resolution. Pero kung horizontal naman yung video nyo or pang YouTube, pwede nyo nang hindi i-check yung nandito. Tapos lahat ng settings na yan, naka-optimize na yan for YouTube. And most likely, pag gagawa kayo ng Instagram Reel, pwede naman din dito. So I think tandaanan na natin lahat ng basic na kailangan nyo malaman tungkol dito sa DaVinci Resolve. Huwag kayong kakabahan sa pag-upload at paggawa. And practice na ng practice, malay nyo. This is something na gusto nyo palang gawin. Thank you so much for watching and I hope to see your video. Yun lang. Bye!